Hi, ma'am. Hello. Di kita makita, ma'am. Kita eh. Idol Nakita DK, hindi ko makita si ma'am. Hindi mo makita? Oh, hindi. Nga po. Hindi ko makita dito. Yan ang nangyari. Hindi. Pindutin mo yung camera mo, ma'am. I-off mo, tapos buksan mo ulit. Oo naman. Kita ko nga siya, DJ. Oh. Hindi. Ikaw kasi hindi makita. Minsan sa camera mo yan eh. Kaya kasi kanina, huli ni Sir sinagot, may kausap sa kabilang line, kaya ganun. Ganyan. Oh, buksan niyo po ulit, ma'am. Pindutin mo ulit. Sabi ko nga. Oh. Okay na, nakita na po ninyo, Sir. Kita na, Sir Idol. Oh, yung babaeng papakasalan mo. Hello po. Taga saan ka? Taga Kalamba. Ikaw po, taga saan? Taga Cebu ako. Pero nandito ako sa ate ko ngayon, sa Pampanga. Malapit-lapit naman. Siguro, di ko, kabisado lugar dito eh. Pwede puntahan ah. Pwede naman. Napakalapit pa naman. Kaya pang i-travel. Kahit motor kayang abutin. Oo. Basta tumatakbo. Kaya naman yan. Single mom daw. Single mom daw si Gersel. Single dad din naman po ako, Idol. Sana all. Ilan taon na si ma'am? 30. 30. Okay. Ako 40. Ilan anak mo? Isa lang lalaki. 17 years old. 17 years old na. Ang laki na. Akin, 4 na eh. Mataas pa sa akin. Ano siya ngayon? K-12 siya ngayon. Naku, tangkad ah. Dapat mag-college. Kamusta ka naman? Okay lang naman. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala, andito ako sa ate ko. May kasi, sana ako nag-apply for abroad. Kaya lang nag-pending, kaya nandito ako. Saan apply mo naman? Sa Saudi. Ako, mag-apply din naman ako kaya siguro medyo may pinagkakaabalahan pa. Siguro pagkatapos ng ginagawa ko, siguro mag-apply. Bala ko din naman. Wala pa lang time siguro. Busy pa ng konti. Malapit na naman. Anong ginagawa mo ngayon? Ngayon, break time kasi ngayon eh. Ang pinagkakaabalahan ko kasi ngayon, ginagawa kasi yung bahay ng tiyahin ko, yung kapatid ng nanay ko. Ako yung Katiwaldas. Ako na rin. Ako yung pinagkakaano. Kumbaga, mamimili mga materyales, kung ano yung mga kailangan ng tao, kung ano yung gagawin ng tao, gano'n. Ako yung tagagawa ng payroll, timekeeper, gano'n lang. Other note, pag walang work, biyahe ng van, kung saan-saan. On-call driver, gano'n kumbaga. Pwede mo pala puntahan si girl ah. Ma'am, Pwede, Idol. Oo, madam. Nasa biyahe naman. Oo, isagad mo yung ulo mo, ma'am. Putol ulo mo. Putol ba? Malimit naman, napupunta din ako ng Pampanga dyan, parting mga norte. Tsaka sa ba sa Pampanga? Florida Blanca. Florida Blanca. Papasukin konti ah. Malapit-lapit pa. Exit ang Angeles. Siguro, di ko kasi kabisado dito. Ilang months ka na ba dyan? Hindi, ano lang ako dito. One week ka lang. Bago pa yun. Buta, nakabiyahe ka. Di ba Cebu, barko, airplane?
Hindi nga, kasi nga nag-apply ako ng pa-abroad. Oh, doon ako sa sa accommodation dapat. Eh kaso kaso nag-pending yung medical ko kaya nandito ako sa kapatid ko. Ngayon naman na pending pa, no? Ang hirap din kaya mag-apply sa ibang bansa. Swertihan lang. Mag-first time ko eh. Mag-apply. Dapat. Tatanong ko lang, huwag ka sana magalit. Asa yung nasa yung ama ng mga anak? Wala na po. 8 months na. Patay na. Yung sa akin, 7 months na ding wala siya. Nawalay? Magkano? Katulad yung sa'yo, wala na rin siya. Kinuha na rin. 7 months siyang Nung March 1 lang siya nawala. Ano Sa sir? kanya Nagkasakit? March 1. Nagkasakit siya, idol. Breast cancer, idol. 6 months lang. Labanan. Ganun kabilis. Sa'yo girl, 7 months. ano nangyari sa asawa mo? Meron din, cardiac arrest. Ako naman, naghahanap ako ng makakausap. Kasi, alam mo yun, mahirap din naman malungkot, pero kailangan lumaban, kailangan ipagpatuloy yung buhay, di ba? Oo. Ganun din naman. Kaya although masakit naman, although sabihin natin wala pang 1 year, hindi naman totally, di ba? Hindi naman totally yung kailangan mong maghanap kagad ng babae para lang may pagkalibang. Hindi naman. Okay lang ito. Di ba? Huwag naman natin ikulong ang buhay natin sa kalungkutan. Malay mo naman, balang araw, di ba? O talagang ibibigay na ng panahon yung mga bagay na magpapasaya talaga sa sarili natin, di ba? Bakit ba hindi? Dahan-dahan lang para makamove na talaga. Diba? Ilan taon na yung mga anak mo? Masyado pang 9 pa yung panganay. At saka 2 years old yung bunso. Maliliit pa, alos magkakasunod din, Oo. Kami, one lang talaga yung binigay sa akin ng Panginoon ng isang anak lang. Talagang ganun lang. Okay na rin yung at least binaya pa rin ako ng Panginoon ng isang anak. Oo, at least meron. Kaya si girl siguro yan ang tumutulak sa kanya para pumunta ng abroad para sa dalawa niyang anak. Yun nga, tama naman. Gawin mo lang kung ano yung makakabuti para sa anak mo. Sa mga anak. Yun. Kulang. Hindi naman pumunta ka ng ibang bansa para mag-ialiw lang naman eh. Napakahirap yung gagawin mo. Lalayo ka sa mga anak mo, di ba? Para sa kanila kailangan magsakripisyo. Kailangan talaga yun. 2 years old pala yung bunso, madam? 2 po. Hindi nalutas na ba? Baka dumididi pa ho sa'yo, hindi na. Hindi na, yun nga po, pero lang. Buti-buti. Nang may makausap lang. Ibig ko sabihin, nagbe-breastfeed pa, 2 years old pa lang. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Mga yata, 1 taon na. 3 buwan na yata yung hindi na lang. Hindi na siya naggagatas? Hindi na. Nagkakape na lang. Oo. Coffee na yun. Next month, mag-try na yun. Diba dapat naggagatas pa siya? 2 years old pa lang siya. Anak mo nga, mag-4 na taon na eh. Naggatas pa. Malulusog naman, malulusog. Laylay na ako. Nagbe-breastfeed eh.
basta kung sakasakaling makakalis ka, basta ayun lang, lagi mo din tawagan ng mga anak mo para may communication pa rin kayo, di ba? Yun ang importante doon. Lalo na bata, maliit pa yung bunso mo, almost 2 years old pa lang siya, di ba? Saan naman balak mong bansa, ma'am, pupunta? Saudi po. Saudi yung inano sa agent ko kasi yung anong ibang bansa ata, mas malaki yung placement fee. Kaya doon muna. Kung may pagkakataon, pwede rin sa ibang ipon din. Para makapag-iba rin ng bansa, di ba? Wala lang yan, laban lang. Basta kung alam mo saan ka mas makakabuti at kung saan ka magkakaroon ng opportunity na mas makakasuporta ka sa mga anak mo. Kasi kesa naman naghahanap ka lang ng guy bago sakit lang sa ulo, alam mo yun na magiging problema mo lang. Napakahirap. Eddie, Sana successful yung maging yung pag-alis mo sa pag natuloy ka, sana maging mabait yung mga amo mo, yun lang. Yun na dinadasal ko sana. Naka-pray ka lang lagi kung makakalis ka. Kung matutuloy ka makalis ka na, pray lang para lang sa anak mo yung mga gagawin mo. Yun lang isipin mo lagi. Huwag ka mag-isip ng anumang bagay na ano. Pag gusto mo nang kausap na, dito lang naman ako, pwede naman ako willing naman. Okay, thank you. Kasi ako, gahanap din naman ako ng yung makakausap ko para, alam mo yun, makamove on, makalimot sa mga problema ng mga kung ano-ano mang bagay. Diba? Kaya ako sumali kay DG eh. Baka makatulong si Idol. Idol, salamat! Kaya nga rin ako sumali eh. Sinabukan. Ako din, nag-try din ako. Pero lagi ako nanonood dyan kay Idol. Lagi ako naglalike. Lagi ko pinupusoin si Idol. Lagi ako naglalike, puso. Nanonood din ako. Kaya lang, ano ko lang ito nakita, bago pa lang. Okay naman kay DJ, masaya dito. Nakikita ko maraming paraay naman siyang kumbaga naitatagpo mga puso ba? Alam mo yun? Oo nga. Maraming ganito. Sana forever nilang makita at forever silang magsama. Oh. Paraay naman siyang... Kumain ka na? Tapos na. Ako din, tapos ko lang din mag-lunch. Anong ulam? Anong ulam mo, ma'am? Anong ulam? Ano yun, te? Wala, kinain mo din wala. Ano ba yun sa Bisaya? Iba yun sa Bisaya. Pusit? Ako nagtinola ako ng manok. Maulan kasi kailangan masabaw. Sarap yun. Kain ka, Idol. Meron pa dito. Wow. Nagluto ako tinola. Thank you. Diet ako pag Lunes eh. Pag Lunes. May date talaga. Hanggang kailan ang stay mo dyan? Hanggang kailan yung inaantay mong yung sa medical mo? Dahil sabi kasi ng agent ko, dapat lang 1 month, babalik na ako dun sa accommodation. Okay. Kaya madali rin yung ko. Ano yun? Di sabihin natin 1 month, di ba, nandiyan ka sa ate mo. Wala kang balak, umuwi sa Cebu para makasama mo yung mga anak mo bago ka umalis? Yun nga, sana dapat sa Cebu ay sabi ng agent ko, malayo na daw yun. Tapos mahal pa daw yung pamasahe. Kaya dito na lang ako. Mabuti nga pumayag agent mo na pupunta ka sa kapatid mo eh. Hindi ka na dapat mag-stay out sa accommodation, no? Yung iba ay gano'n, no? Pag-stay out, kasi naranasan na nila yung umalis tapos di sila binalikan kasi nakagapit sila ng gano'n. Nakapag ka na ba? Nakapag-pidos ka na? Hindi pa? Hindi pa. Tagal pa. Okay. Pero
Medical pa lang ang nangyayari siya, tsaka interview. Medical interview. Nakasign ka na ng ano? Nakapag-sign ka na rin ng mga contract? Hindi pa. Hmm. Hindi nga pwede sana na na ilayo sa agent. Hindi mo talaga napayo yung iba eh. Kasi gumagastos din naman kasi sila. Nagpa-passport, sila na yung nagpamasahe papunta dito. Kaya nga siguro lang na mahal ang pamasahe pabalik, baka hindi na balikan. At saka yung iba kasi pag mag-stay out, sumasama sa iba, boyfriend nila, nabuntis, hindi na matuloy sa abroad. Lugi yung agent. Yun, para na sila ng ganun. Hindi na binalikan. Pero sana bago ka sana makalis, di ba? Sana mapasyala mo anak mo kahit mga 2 to 3 days makakasama mo. Kasi pag alis mo, 2 to 3 years, 5 years, di ba? Bago mo sila makasama ulit. Ganun kahirap. Pero sabi naman po ng iba, wag na uwian kasi baka minsan yun ang pumipigil sa kanila, sir. Baka makaalis ba? Alam mo, pero idol, alam mo para sa akin, sa akin pwede rin siyang pumigil ng ano, pero para kung iisipin mo para sa mga anak, para sa kinabukasan, kailangan mo talaga magsakripisyo. Mahirap pero mas kailangan, di ba? First timer kasi si girl eh. Pag first timer, ang hirap talaga niyan. Okay lang mo na. Tama. Pero kailangan. Ganon talaga pag first time, di pa nakaranas, medyo masakit talaga yun. Sa damdamin, naiiwan mo yung mga anak mo. Pero pero mahirap pero maganda na rin siya ngayon sa gawa ng meron tayong mga, di ba, meron tayong mga video call sa Messenger, di ba, sa Facebook, di ba? Napakalaking bagay kasi yan kahit malayo ka sa mga anak mo. Nakikita mo pa rin sila. Makukontak mo pa rin sila, di ba? Basta huwag mo lang aalisin lagi communication sa mga anak mo. Napaka-importante yan. Lalo na 2 years pa lang yung baby mo, di ba? Dito naman ako, pag gusto mong kausap, okay lang. Thank you. Salamat din. 30 years old ka na. Opo. 10 years. 10 years ang gap natin, ano? Oo nga. Okay lang yan ah. Oo naman, idol. Okay lang yan. Okay lang. Kamusta naman yung Kamusta naman yung asawa mo dati na hindi ka ba niya sinasaktan, ganun? Okay lang naman, hindi. Mabait naman siya. Mabait naman. Kaya lang. Maagang kinuha. Ay, sobrang bait. Hindi naman. Pero talagang wala naman tayong magagawa kung talagang kukunin na tayo ng Panginoon kasi yan yung tinatawag nating ang buhay lang naman natin, hirap lang naman natin sa Panginoon, di ba? Kaya may karapatang kunin. Wala naman tayong magagawa pag talagang gusto niya na tayong kunin. Ibig sabihin lang yun, tapos na yung mission natin dito sa ibabaw ng lupa. Pero hanggat hindi ka pa niya kinukuha, marami ka pang dapat gampanan o mission na dapat mong tuparin. Yun lang yun. Na dapat, tama lang, di ba? Yung hindi ka makakasakit ng ibang damdamin. Sarap ng tawa, idol ah. Add kita sa sa Messenger. Para pagkatapos natin kay Idol, pwede tayong mag-message personal, di ba? Pwede rin. Kamustahan? Idol, salamat Idol. Okay na? Thank you. Okay na po kami. Idol, pwede ko makuha yung niya Idol? Facebook account? No problema. Ibigay mo mama, screenshot mo Facebook mo para ma-search ka ni sir. Ipasa niya sa iyo, sir. Wanted, sweetheart. Yan. Sige. Thank you. Good luck. Idol, salamat Idol. Bye-bye. Thank you. Okay. Good luck sa journey mo, girl. Bilang isang OFW. Marami ka pa makain na asin. 10 years yung gap nila, no?
maliit na bagay. Si Geraldine Himaya nga ilang taon ngayon si mister mo? 70 plus na yata si mister niya. Siya 40 plus pa lang no? Oo. Pero kita mo mister ni bungi-bungi, masipag. Ano nga tawag dyan? Nagapanghilamon manager. Oo. Walang sabi ni bungi-bungi, sikreto niya sa akin, hindi na daw gumagano, no? 70 plus. Ay! Sinabi ko mo naman, ano ba yun? Sorry